masaganang buhay. Ako po si Mer Lyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Napapanood din po tayo sa Facebook, YouTube at RFI TV. Makakasama po natin ngayong umaga si Edlyn Canlas, owner ng Biancas Hydro Farm. Dito po yan sa Santa Ana, Pampanga. Edlyn, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ito po, magtatanim sa farm. Wow, gaano po kalayak itong farm po natin na ito? Mahigit 1,000. Square meter? Ba, malaki! Kailan po kayo nagsimulang mag-farm, Ma'am Edlyn? Last year po, nung pandemic. Nung pandemic? Opo. Ano pong nagikayat sa iyo? Bakit farming po ang pinasok po ninyo? Kasi po, yung tatay ko, mahilig din sa pagtatanim. Yun. Na ano na namin, extra income na rin po. Extra income? Opo. Bukod sa extra income, ano po ang benepisyo ang nakukuha po ninyo sa pagtatanim? Na-exercise po, nalilibang, nakakatanggal ng stress. Yun po. Tapos banding na ninyong pamilya. Opo. Ilan na po ang anak po ninyo? Isa lang po. Isa lang. Ngayon, ilan taon na po ito? Magsi-7 na. 7. Kasama nyo rin po siya sa pagpaparming. Opo. Aba, talaga naman. Ito, Ma'am Edlyn, ano? Ako'y natutuwa, no? Babae po kayo. Ang babae, gawaing bahay, sabi nila, pag-opisina. Pero kayo, pagtatanim, ang iyong napili. Ano bang potensyal na nakita po ninyo sa pagtatanim? Marami po, nakakatulong sa pang-araw-araw namin, yung pang-ulam namin, nakukuha namin dyan. Yung mga gulay, fresh pa, walang organic talaga. Ba, ginagamitan nyo ng naturally, ano ha? Apo. Na pamamaraan. Wala pong insecticide na ano. Okay. So, tapos, from hydroponics, bakit hydroponics? Meron tayong ano eh, meron tayong sa lupa eh, conventional eh. Bakit hydroponics? Mas maganda po kasi sa ano, sa hydroponics. Mas malinis. Yes. Mabilis pong lumaki. Tapos organic din po. Walang insecticide. Di na kailangan. Nag-combine na ito, Edlyn eh. Apo. From hydroponics, itong conventional din eh, no? Ang ginagawa po ninyo. Itong mahigit 1,000 square meter na to, puro halaman itong paligid natin na to? Apo. Okay. Ano pang planong development dito, Edlyn, sa mga hinaharap? Balak po namin mag-extend sa ano po, hydroponic lettuce. Okay. Kasi nagkukulang po yung supply. Saan po kayo natuto sa pag-hydroponics? May nag-attend po kami sa Bulacan. May nagturo po sa amin. Seminar? Opo. Okay. Seminar. Tapos, nung umuwi kayo, sinimulan nyo na. Opo. Magkano pong puna ng 1,000 muna. 1,000? Opo. Okay, anong 1,000 na to? Ano pong mga plant kit ang ginamit po ninyo? Isang tuna box lang po. Tuna box? Opo. Alright, Ito na. tapos? Kasama na po yung solution. Solusyon, yung seeds mo? Opo, kasama na po. Okay. From 1,000, ngayon po meron na kayong greenhouse ha? Opo. Kasi Ibig sabihin, unti-unti nyo na pong napalaki. Kumusta naman po yung mga customer po ninyo dito? masaya po. Kasi masarap daw. Saka fresh. Okay. Yan. Marami daw pong mga bumibisit dito mga estudyante. Opo. Saan pong school ang mga yan? Meron pong sa online lang po nag-ano sila, intercon. Saka sa mga taga Lubao. Yes. Yun po. Ano pong methods of hydroponics ang pamamaraan po ninyo? Yung sa katanim po, Opo. yun po yung gamit namin solution. Hindi, meron kasing ano dyan eh. Minsan meron tayong Kratky, meron tayong NFT. Dalawa po. Dalawa na? Opo. So itong dalawang ito nagagamit mo na? Opo. Alright. Sige nga, bigyan nga pong idea kapag sinabing Kratky method, ano po ito? Yung pong sa tuna box. Hindi po gumagamit ng ano. Alright. Bakit mo nyo po naisipan pumasok into NFT? Mas ano po, maganda yung tubo ng lettuce. Aba, magandang benepisyo tapos hindi siya mas alagayin. Opo. Ito ba yung running water na sinasabi nila? Opo. Okay. Ano naman pong ginagawa po ninyo sa mga na-harvest po ninyo dito? Binebenta po. Yung iba ginagawa salad. Oho. Yun. Sino pong majority na customer po ninyo? Yung mga dito po sa baryo. Saka yung kabilang baryo. Oo. Paano nyo po tinitinda? Dinala ko ito o dinidisplay lang po dito sa harap ng bahay? Online lang po. Online! Opo. Pag nag-post kayo,
Ayun po, o-order na po sila. Order sila. Okay. Mabalikan ko po sa pinagsimulan mong 1,000, no? From tuna box. Tapos yung ROI po nito, sinabi yung return of investment. Na, paano, mabilis nyo po bang nakuha? Mabilis po. Ilang buwan po? Sa ano lang po, isang buwan lang po. Isang buwan, nakuha na ninyo. Opo. Ilan po bang laman nitong isang tuna box na ito? 14 cups. 14! Tapos paano nyo po, magkano nyo po naibebenta? Dati po 3 for 100 po. Per cups po yan. Opo. Alright? Ngayon Tapos? po 40 kasi tumaas na yung mga ano, Yes! bilihin. Okay. Pero nauubusan pa kayo. Opo. Ngayon po, gano'n na po kalawak? From Kratky to NFT, ilan na pong cup ng tanim natin? 360 yung ano po. 360 na! Dati, isang tuna box lang ngayon, 360 na. Opo. Sa 360 ba, nagkukulang ka pa ba sa Kulang supply? ako. Kulang pa rin. Aba, talaga naman. Yung suporta ng gobyerno, kumusta naman? Wala pa naman po. Wala pa. Wala pa. So, siyempre, gusto mong manawagan siguro na suporta ng gobyerno para mas igit mo pumapalaki. Sige nga, panawagan ka sa gobyerno kung para matulungan kayo dito. Sa ano po, sa DA. Yes, oo. Sa ano po, na-pilgap na po kami. Pinuntahan na po dito ng ano, DA. Yun, na-survey na po. Yes. Anong sabi po nila sa inyo? Waiting lang rin po. Para mas mapalaki nyo pa Opo. itong inyong hydroponics method of farming. No? Opo. Okay? Dumako tayo ngayon dun sa anak mo, sabi mo. Anong naitutulong niya? Anong naiseshare niya sa inyo sa pagtatanim? Tinutulungan niya po kami. Yung narunong na po siya mag-vlog. Habang nagbagawa kayo, binablog din niya. Opo. Tapos, yung abot sa mga seeds, sa pagtatanim, Pag-abot ng cups, yun po. siya na mismo. Opo. Okay? Nakakapagtanim na rin siya. Naglalagay po ng ano, yung coco pit. Kokopit. Tapos yung seeds, siya na Opo. naglalagay na rin. 7 years old. Opo. Hindi madalas po sa mga batang ganyan nagagadget. Samantalang anak po ninyo ay eto, katuwang niyo po yun sa pagtatanim. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nanay, no? Yung kanilang mga anak, turuan po nila sa pagtatanim. Dahil kayo po, subok na subok, tinuturuan po yung anak po ninyo. Opo. Sige po, manawagan po kayo sa mga nanay. Tawagan Sa niyo mga nanay po, turuan yung mga bata sa ano, pag-garden. Hindi lang po puro gadget. Yes. Yan po. Okay. Nag-aaral ba ang anak mo po ninyo? Opo. Anong grade na po siya ngayon? Mag-grade 2 na po. Grade 2, pero natuto ng magtanim. Opo. Palagay ko, pag tuntun pa ito ng babae ito, lalaki. Babae po. Kapag ito yung nagdadalagitan na ito, hindi na niya puro pagtatanim na dahil kumikita. Opo. Paano? Kapag nakabenta sa sarili niya, nakakalibre ng baon niya? Natutuwa po siya kasi may pambili daw siya ng ano, mga toys niya. Talaga naman. Nakakabili na siya ng mga laruan niya dahil bata pa, tsaka mga gamit sa school siguro. Opo. Tapos, kapag ba pumasok sa school, sabi mo kanina, sabi ni Mister, no? Katuwang mo dito si Mister, di ba? Sa Opo. pagtatanim. Maraming mga estudyante rito. So, nagbibigay kayo ng seminar sa kanila. Libre ito. Libre po. Okay. Basta po bibili sila. Yun na po yung kapalit. Talaga naman. Libreng kaalaman. Kapag magkuha ng produkto dito, ay pwede silang bumili. Opo. Okay. Anong tips na pwede mong ibigay sa ating mga kababayan na gustong magsimula ng ganitong pagtatanim? Tsaga-tsaga lang po. Una, mahirap. Pero pag naano na po, mabilis na yung ano po, yung income. Saka pagkakilala ng through Facebook po. Yes. Post lang ng post. Anong mga challenges o yung kinaharap yung problema na nasolusyonan ninyo dito sa pagtatanim? Yung ano po, yung sa sobrang init po. Yes, anong ginawa po ninyo dito nung sobrang init? Nilagyan namin electric fan. Maganda yan, ha? Alaman, nilagyan ng electric fan. O ano pong lagi ng resulta? Napreskuhan naman po yung mga lettuce. Okay. Dati siguro nalalanta. Oo, Ngayon, nalalanta. dahil may electric fan sila, Nabuhay po. nabuhay. Mabilis. Napaganda. Opo. Mami Edlin, tag-init, naglagay kayo ng electric fan para yung mga halaman mapreskuhan. Ngayon po, sabi ng Pag-asa, idineklara na simula na yung tagulan. Ano naman po yung preparation po ninyo para sa tagulan, para tuloy-tuloy po ang inyong paggani? Pinapapatatag namin yung mga ano niya po, yung mga sa ano yung net. Yung inyong greenhouse. Opo. Pinatatag ninyo. Ano pong ginamit po ninyo sa inyo yung greenhouse?
yung plastic po. Oh, yes, Yun, so, nilalagyan namin ng ano po, mga plastic net yes. para po pag umaanggi, Mm. hindi masyado mabasa ng ulan. Ayaw din kasi ng lettuce yung Tubig. sobrang tubig, no? Konti lang, pero sobrang tubig hindi rin maganda. Opo. Tapos napansin ko, mataas itong ano mo yo, itong greenhouse ninyo eh. Yung ibang napupunta namin medyo mababa lang. Bakit? Ano bang advantage niyan? Para po maano yung init, malis. Aha! Hindi masyadong ano? Mas ano po siya, yung environment po niya, presko. Aha! Kapag ba ganyan, maganda rin ng tumubo ng halaman. Opo. Bukod po sa gawaing bahay, di po ba? Sabi nila yung halaman na ganyan eh, may buhay din yan eh. So paano po bang talagang bigyan mo nga po ng proper care sa pag-aalaman sa mga halaman? Pag morning po, iyan po. Check mo, isa-isa kung may insektong nakadapo. Every morning yan? Opo. Okay? Kasi po, wala po silang insecticide. Kaya every morning, check mo sila isa-isa. Okay? Tapos hapon din, ganyan din? Opo. Talagang, kumbaga sa ano, supervise ka rin. Hindi pa Opo. pwedeng itinanim mo lang, Hindi po. antay mo lang umani. So hindi ganon. Hindi po. Okay, ikayatin po ninyo, Ma'am Edlin, yung mga nanonood po sa atin ngayon. At simulan na rin po nila yung pag-hydroponics o pagtatanim. Yung sa mga ano po, walang mga ginagawa, dagdag po ano yan, exercise, income, marami pong benefits na nakukuha sa pagtatanim, lalo na po sa hydroponic. Initially, Ma'am Edlin, ako'y nagpapasalamat. Una sa panayam. Pero yung ating mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Sa aming pagbabalik, itutur pa po tayo ni Ma'am Edlin dito po sa kanilang napakagandang farm. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Ma'am Edlin at si Tatay Eddie. At itutur tayo ngayon dito po sa kanilang garden. Tatay, itong talong ito, ilang buwan na ba yan? 10 months na po. 10 months! Yung talong po, 2 buwan lang bago siya maka-harvest ka na. Ibig sabihin, 8 years yun na itong ina-harvest. 8 months ko na pong pinakikinabangan. Pinakikinabangan. Naku, ang dami na pong pera siguro na-provide ito. Tatay Eddie, ang dami pong bunga. Bakit nagawa niyo pong ganyan? Kahit matanda na siya, tuloy-tuloy pa rin pagbunga. Ano lang po yan, nasa panahon talaga pag sagana sa tubig. Okay? Tuloy-tuloy yung pamumunga dahil wala namang pesticide at saka abono yan eh. Yes. So, paano niyo po ito tinanim, tatay? Pinagtsagaan lang, nilinis yung lupa tapos tinakpa para hindi mamatay. Edlin, ano namang ginagawa mo sa mga bunga ng talong? Yes. Ano bang usually insekto nangangagat dyan? Fruit fly, usually. Okay. Tapos, anong pinag-spray nyo dito, tatay? Walang spray yan. Walang spray. Walang spray. Okay. Yung mga ganyan, ang dami pong flower. Diba, ang daming flower. Kasi nyo po yung mga flower, bunga. Bakit po ganun? Na continuous siya. Kumbaga sa ano yan nahiyang na sa panahon dahil natubigan na sa ulan. Okay. Ito bang tag-init, hindi pa sila naapektuhan? Naapektuhan din po kaya medyo lumiit ng konti. Okay nga. Lakad nga tayo dito. Eto, ano po ito? Ano to, Edwin? Mani po. Mani! Peanut, ito yung mga masustansya. Paano to tinatanim, tatay? Madali lang ang pagtanim niya. Bubungkalin mo yung lupa, palalambutin. Tapos, isa-isa, ibubudbud mo sa lupa. Ganun lang. Okay. Ilan pong pagkakatanim po niya, kailan ka po harvest ng mani? At tinanim yan, ang pagkaalam ko, 3 months lang ang mani. Okay. Tinanim yan March 28. Kaya itong buwan na to, 3 months na. Pwede Ibig na sabihin, may yan. laman na yan. May laman Pwede na. tayo sumubok. Pwede. Tingnan nga natin. Pwede natin. Sisibok nga po tayo. Sanda rito tayo pupunta. Ito, dito. Kapag nilapot ko to, pag-harvest dito, tatay, ilalapotin lang, di ba? Pwede yan, Tingnan isang natin, puno. diba? Isang puno. Okay. Yan. Yan, isang Tingnan puno natin. yan. Ayan. Oo. Kita nyo po yung laman, ho? Kita nyo yung mga laman, ho? Kita, ay, grabe. Full pack po. Paano po ninyo, ano pong ginagawa po ninyo dito sa harvest po ninyong ganito, tatay? Wala, pangkain lang. At saka kung sumosobra, binebenta. Binebenta? Naku, ang gaganda po ng mga laman, tatay, no? Ito pong dayami nito, ano naman pong ginagawa po ninyo? Susunugin para mag-fertilizer. Fertilizer din.
Dahil ligumbre po ito. Oo. Para gumanda yung lupa. Oo. Tatay, napansin ko, parang lahat ng tinatanim mo rito magaganda. Mukhang maganda, fertile yung lupa po ninyo dito, maganda. Kasi dati pala yan eh. Okay. Tapos, eto, puro vegetables na. Puro vegetable na. Tatay, ilang taon ka na ngayon? 65. 65! Ano pong benepisyo na kukuha mo sa pagtatanim? Marami. Tulad po ng? Yung mga pang-araw-araw namin panggastos, pambili ng ulam. Oo. Tapos yung nakakalibre sa ulam, Oo. nakakapamigay pa rin. Exercise mo na rin. Exercise pa rin. Si nanay, ano bang ano ni nanay, natutulong na sa'yo sa pagtatanim? Ganon din, yung pagdating ng hapon, binabalot yung mga bunga. Oo. Nung nakaraan tagaraw, nagdidilig kami. Talaga naman. Okay, ikot pa tayo dito. Tatay, eto, dito naman tayo ngayon sa makasili to. Ano pong variety to? Yan ang tinatawag nila silintare. Siling tare. Ilang buwan na yan? Isang taon na halos Isang taon yan. na to. Ang tagal mo nang inaargasan yan Tuloy-tuloy po, tsaka ang dami pa pong flower. Tuloy-tuloy talaga. Okay, paano nyo po tinanim to, tatay? Direct planting ba o pinunla nyo po muna yan? Direct planting din yan. Direct planting din. Okay, tatay, dati ang presyo niyan 1,000 umabot, 1 kilo. Sabi nga nila ganon. Diba? Oo. Ikaw, mahilig ka ba sa manghang? Hindi, Hindi ko masyado. mahilig lang ako magtanim. Yun, mahilig pagtanim. Talaga naman. Ano po pong ginagawa niyo sa mga bunga na yan, Ma'am Edlin? Pinapet po. Okay? Iba po, ginagawang chili paste. Chili paste. Opo. Talaga naman, So, pathway po, no? Itong daan nito, Mm. pero napakaganda po ng mga siling tanim ni tatay. Tatay, ito, mangga, maliit lang Ano po, pagkakatanim, paano po tinanim yan? Ano yan, direktang puno, direktang nakatubo na yan, tinanim ko dyan. Yes, okay. Double rostock ba yan? Oo, Okay, So, ibig sabihin, kahit na maliit lang ganyan, kung mamunga yan, marami yan. marami na. Oo, talaga naman. Ano pong variety of mangga to? Wala, mga native lang mangga lang Ito natin. mangga natin dito. Tingnan nga po natin dito. Yan, lakad nga po tayo. Ito, ano ito pong nasa ano ito? Itong nasa mga paso. Bell pepper yan. Bell pepper. Aba, nasa paso-paso lang Mga ilang buwan na po, mga ilang araw na po yan. Isang buwan. So, siguro paano po yan tinatanim? Pinula po namin sa tray. Aba naman. Ito, ano to Sweet, ano to? Sweet basil, kinakain to, sarap nito. Yan. Okay, tingnan natin ngayon. Nakapasok tayo ngayon sa hydroponics, no? Ito yung hydroponics po nila. Ang laki po nitong inyong yung greenhouse, di ba? Tapos sabi mo, tagulan ngayon, kaya pinatatag mo. Tingnan natin sa loob yung mga Okay, papasok po tayo sa hydroponics method of farming nila, Ma'am Edlin, ano? Ito, Ma'am Edlin, yan. Ang ganda po nitong hydroponics method po ninyo. Ito po, ano pong tinatawag, ano pong po dyan? Ito po yung crunchy na tinatawag? Okay. So dito kayo, nagpupunla din. Opo. Alright. Ito, ilang araw na po ito? 2 days pa lang po yan. 2 days. About this? Ano na po? 5 days. 5 days na siya. Tapos after that, dito na nagtatransfer. Opo. Alright. Tapos ito na. Opo. Tara. Ganyan na po. Ito po, Ma'am Edlin. Ano bang purpose nito? Insect trap po yan. Trap ng mga insekto para hindi sila sirahin. Ayan, ano naman ang purpose ng Para po maalis po yung init. maalas yung hinit? Opo. Ma'am Edlin, ito yung sinasabi mo kanina. Ang lamig dito sa loob ng Itong electric fan Opo. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron kayong walang electric fan dito Okay, tingnan ka po muna dito. Ano pong variety of lettuce yung mga yan, Edlin? Almeti po. Almeti. Ma'am Edlin, itong ganito kalaking, ilang araw na po yan? Ito po. Oo. 20 days. Ilan na to? 20 days. 20 days. Ilang bang araw bago ma-harvest ang ganito? 30 to 45 days. 30 to 45 days, pwede ko harvest. Yung pong pinakamalaking na-harvest niyo, gaano kalaki? Umabot po ng 1/4? Isang piraso. Opo. Aba, talaga naman Tapos, meron daw kayong mga customer dito, gusto nila pick and pay. Opo. Sila bang mga... Sila po yung pipili. Okay, tapos, titimbangin pa yan o per Hindi na po. per Per cup? Per cup. Aba, talaga naman, kita mo, ang gaganda. Kapag pag puti raw po ganito yung kanyang naugat, healthy siya. Sir Eddie, ano pa pong tanim natin dito sa loob ng farm? Meron akong tanim na sitaw at saka gabing native. Okay. Ano pa? Meron kang pipino yata. Ano pa? Patola. Patola, upo. Tsaka, Yung kanta sa bahay kubo, meron ka lahat dito. Tatay niya. sana nga meron. Oh, yun. At saka yung kangkong. Nako. Sa saluyot, marami rin. Papaya.
Naku, Tsaka yung mga saging natin, yung latundan at tsaka saba. yes, naku talaga. Si Ma'am Edlin, balikan ko. Ma'am Edlin, baka may nais po kayong pasalamatan. Binibigay ko po sa iyo pagkakataon. Salamat po sa lahat ng, lalo na po sa inyo, pumunta kayo dito sa aming farm. Yun, para po makilala yung aming farm. Salamat po sa lahat. Saka kay Sir, Tanim. Siya po yung namin. Edlin, salamat una sa panayam at pangalawa sa farm tour. Tatay Eddie, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng farm tour dito po sa inyong napakagandang farm. Nakasama po natin si Tatay Eddie at Edlin Canlas, owner ng Biancas Hydro Farm. Dito po yan sa Santa Ana, Pampanga. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo o ibabagay ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng coriander o cilantro sa mga bote ng mineral water. Ang coriander po o cilantro ay isang uri ng herbs na ginagamit ng iba bilang isang medicinal plants noon pa pong unang panahon o ancient times. Ang cilantro ay napakarami pong taglay na health benefits sa ating katawan. Una po dyan ay good for the brain. So maganda po siya sa ating utak. Nakakatulong siya sa mga taong may Alzheimer's at Parkinson disease. Reduce anxiety, lower blood sugar. So maganda po siya sa mga may diabetes. Prevent foodborne illnesses. Contains vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, magnesium at manganese. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng cilantro o coriander. Hali po kayo, samahan niyo ko. Magtatanim tayo ng cilantro o coriander sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na cilantro at gagawa ng masarap at masustansyang cilantro avocado dressing ala magsasakang reporter. So ngayon po ay magtatanim na tayo ng coriander o cilantro. Kapag po seeds pa lang siyang ganyan, ang tawag po nila ay coriander. Kapag galaman na po siya, ay cilantro po, no? Ang pangalan nitong halamang ito. So ito po yung ating seeds, pinaggamitan ko na po yan. Makikita nyo po, nakaseed sa uli, no? Nang sa ganun, mataas pa rin po yung kanyang germination rate. Ito lang po yung ating pagtatamnan, 2 bote ng mineral water. Mapapansin nyo po ay pinaggamitan ko na ito sa iba ko pong mga halaman. Yung pong lupa na aking ginamit, nakita nyo po, fit pa siya. So dapat i-condition po sa uli sa pagitan po ng pagbuwagag, ano? Gamit po yung ganitong tools, buwagagin nyo po uli yung lupa. Ayan. So, bali, ano na po ito, napahinga na po ng mahigit 1 linggo. No? More or less, nasa 10 days na po itong napahinga itong lupa. So, ngayon, pagtatanan po natin muli. Posible po yung nutrients ng itong ating lupa ay nakain na nung una ko pong tanim na halaman. So, ngayon po ay maglalagay tayo ng panibagong pataba, no? So, ito lang po yung ating vermicast. Maglalagay tayo ng paunang pataba ang ating itatanim na coriander o cilantro. Yan. Para may pauna po siyang pataba. Kapag nailagay na po yung vermicast, i-mix nyo po siya uli. Haluin mabuti. No? Sa ganon ay maganda po yung ating mga tanim na halaman kapag sila ay tumubo o bumulas na. Dahil meron na silang paunang pataba, ito pong ating vermicast. Yan. Okay, sa isa pong boteng ganito, pwede po kayong magtanim ng 2 hanggang 3 seeds ng ating coriander o cilantro. So magtatanim na tayo ng 3, no? Sa bawat isang bote. Makikita po ninyo,
malaki po siya ng kaunti sa seeds ng lettuce at pecha at mustasa, no? Saka parang may ano po siya, no? Guwit-guwit ng bahagya yung seeds niya. So ito yung ating itatanim sa mga bote ng mineral water. So ilagay lang po ng ganito. Iwa-iwalay po yung pagkakalagay. Yan. At sa kabila, iyon. Kalagay po, ibaon lang po ng up-ins, ano? Yung mga seeds. Pagkatanim po ay didiligan lang po ng bahagya. Gayet po ng ganitong pandilig, pang-spray, ay spray nyo lang po ng ganyan. Huwag nyo pong todong basa, no? Yan. Ang cilantro po, within 5 days to 1 week, ay tutubo na po yan. After 1 week, so yan na po, mayroon ng 2 daon. Tubo na yung ating mga tanim na cilantro sa mga bote ng mineral water. Yan. By this time po, ay pwede na po yung direktang paarawan. So, simpleng alagaan at patubuhin po ang cilantro, ano? Basta itinanim po siya dahil may pauna na siyang pataba, vermicast. Tuloy-tuloy na po yung pag-usbong niyan, ano? Tapos nagkakaroon po siya ng usbong. Abang nabubuhay po yan, ay makaka-harvest po kayo ng yung tanim na cilantro. Simpleng alagaan at patubuhin. So ito po, 1.5 month old, pwede ka na pong umarbest at hanggang meron po yung buhay, ay nagkakaroon po siya ng usbong. So ngayon lang po, isamahan nyo ko na harvest tayo ng aking mga tanim na cilantro. No? Ito po, ako po meron lang po akong tanim ngayon na 2 bote po ng sa mineral water. Hindi na po ako nawawala ng supply ng cilantro sa buong taon. So ngayon po, i-harvest tayo at gagawa ng masarap at masustansyang cilantro, avocado, dressing ala magsasakang reporter. So ngayon po, i-harvest ako ng itong ating tanim na cilantro. No? Malasa po ang cilantro, kahit konti lang po yung kukunin, ay magagamit nyo na po sa inyong lulutuin o gagawin. Ito po, yan. Yan, huwag po nating papatayin mismo yung halaman. Parang sa ganun, magkaroon po siya ng panibagong usbong. So ito, sasaka po natin. Harvest pa natin ito. Gugupitan nyo lang pong ganyan, ano? Huwag nyo papatayin po mismo yung halaman. Ayan, gugupitan nyo lang pong ganito. Ayan. Malasa po ito, no? Kahit konti lang po yung kukunin ninyo, ay okay lang po siya. Ayan. So ito na po ang ating na-harvest. Konti pa. Itong malabong na to. Tapos po uusbong pa rin po yan, ano? Yung ating ginupit na yan. Dahil hindi natin nilapot o pinatay yung halaman. Ayan. Okay. Ito pa. Yun. Yan, marami na po ito, oh. Yan. So ito po yung ating bagong harvest na cilantro. Ito naman pong ating tanim na to na nasa 2 bote lang po ng mineral water. Usbong pa po yan ng usbong. Hanggat nabubuhay po yan, meron po kayong supply na cilantro. Ngayon po, samahan nyo ako, ano? Gagawa tayo ng masarap at masustansyang cilantro avocado dressing. Halip po kayo! So ito po yung kumpletong sangkap ng ating gagawing cilantro avocado dressing ala magsasaka reporter. Siyempre po yung ating bida, yung ating cilantro, avocado, tapos Greek yogurt, katas ng lime, tapos garlic o bawang, asin, at tubig. So yun po yung kumpletong sangkap. So ngayon, nailagay natin sa blender. Pagsamasamahin lang po yan. So unahin natin yung ating bida, ating cilantro o coriander. Yan. Okay. Sunod ay ang avocado.
Yan. Ating avocado ilalagay sa blender. Yan. Isang maliit na avocado lang po yan, ano? Ating ginamit. Piliin nyo po yung hinog na bunga ng avocado. Yan. Konti pa. Yun. Alright. Sunod ay ang bawang o garlic. Sunod ay ang asin. Yan, ang asin. Alright. Sunod ay ang lime, no? Yung katas ng lime. Yan. Sunod ay ang Greek yogurt. Yan. Pinagsama-sama lang po natin sa blender, no? Yan. Ang Greek yogurt. Okay, sunod ang tubig. Yan. So ngayon ay igagray na natin. Ayan. Alright. Pipindutin natin ang grinder. Ayan, durog-durog na yan. Hindi pa. Yun. Ngayon, tanggalin natin ang takip at lagay na natin sa isang maliit na mangkok yung ating tasa, yung ating bagong gawang cilantro, avocado dressing ala magsasakang reporter. Yan. So ngayon ay ititaste ko na itong ating bagong gawang cilantro avocado dressing ala magsasakang reporter. Ito po, ang ginamit ko po ay ito pong ating lettuce at ang tacos, no? Ito, sausaw natin ng konti dito sa ating dressing. Yummy! Dito naman sa tacos. Ang sarap. Lasang-lasa yung cilantro, no? Nangingibabaw yung lasa ng cilantro dahil bagong harvest siya. From garden to table. Nawa po ay nakapagsira ko ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po ay ang simpleng pagtatanim ng cilantro o coriander sa mga bote po ng mineral water at ang paggawa po ng masarap at masustansyang cilantro avocado dressing ala magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon na ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng iyong sariling pagkain. Happy farming po! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay John Villafranca. Hello Sir Mer, okay lang po ba kahit walang seashell sa paggawa ng kalpos? Salamat po. Thank you very much, John. Okay lang kahit walang seashell pero dapat ay merong eggshell o balat ng itlog. Tanong naman mula kay Marian Angelias. Hi, magsasaka reporter, ilang araw bago tumubo ang munggo sa paggawa ng toge? Salamat po. Thank you very much, Marian. 5 days to 1 week. Tubo na yan at pwede na yang gamitin o iulam kung ikaw ay gagawa ng toge.
Tanong naman mula kay Bong Santos. Hi Sir Mer, pwede po bang i-spray sa bagong lipat tanim na halaman ang fungicide? Salamat po. Thank you very much, Bong. Ako nag-a-apply ng fungicide kapag bago ako magtanim sa aking pagtatamnan ng halaman. Nag-i-spray ako ng fungicide. Nang sa ganon, hindi magkaroon ng fungus. Tanong naman mula kay Lorna ng Cavite. Sir Mer, kailangan bang i-prune ang main arm ng ubas? Salamat po. Thank you very much, Lorna. Ako hindi ko pinuprune yung mismong main branch ng aking mga tanim na ubas. Yun lang mga usbong, ano? Putulin mo lang yan at nang sa ganon ay magkaroon ng flower at bunga. Maglagay ka rin ng natural at organic na pataba. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Happy farming po! Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Engineer Giselle Pineda, Miss Marilyn Velarde, Peter Singh, Nate Barreto, Ines Magbual, Eve Kilas, Ruby Lumonsod, Fermin Diaz, Raymond Hunya, Freddy Lazaro, Conrad Carino, Carolina Manzano, Adora Rodriguez, Diego Cagastian, Mel Batucabe, Telma Tolentino, Pam Gats, Yov Claire, RC King, Daisy Marie Bautista, Alex Puentes, Alex Giao, Tatay Susing at Nanay Nori Kadigting, Dennis Enamor Fajarda, Nanay Feli Navarra, Margie Vargas at Joko Santoyo, Romeo N. Esosa Fernandez and Family at Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, watching from Pangasinan. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.